Mga kwento ni Felmo. Minsan, sa sobrang kagustuhan nating makuha ang mga nais ay ginagawa natin ang lahat na umabot pa sa puntong wala na tayong pakialam sa kung ano man na magiging resulta sa hinaharap. Basta't ang nais lamang natin ay maabot at makuha ang mga pinapangarap sa buhay at makapagpapasaya sa taong minamahal natin. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Almira, Tubong Surigao. Matagal na akong nakikinig sa channel mo at aaminin kong kulang na kulang ang araw ko kapag hindi ko napapakinggan ang mga kwento. Naging libangan na rin ng pamilya ko makinig habang nagpapahinga. Dahil sa nakahiligan ko na nga ang pakikinig ng mga kwento patungkol sa kababalaghan, nainganyo akong ibahagi ang isang kwentong hango sa tunay na karanasan. Unahan ko na kayo. Hindi ko karanasan ang kwentong ito. Karanasan ito ng babaeng minsang naging kaibigan ng aking ina noong naninirahan pa lamang siya sa lugar ng Masbate. Bali, ibabahagi ko ito sa pamamagitan na parang ang kaibigan na ni Mama ang nagkikwento sa inyo. Nang sa ganon, ay mas malinaw na maintindihan ng iyong mga tagapakinig ang kwento ng buhay ng kaibigan ni Mama na si Isabel. Ako nga pala si Isabel. Mahigit 2 dekada nang nakalipas nang mangyari ang kwentong ito. Nang mga panahong yon ay magwa8 taon na kaming nagsasama ng asawa kong si Lucas. Pero hindi pa rin ako mabuntis-buntis. Ginawa ko naman ang lahat para lang mabiyayaan kami ng anak. Nagpatingin sa doktor, nagdadasal palagi at lumuhod habang naglalakad mula sa pintuan ng simbahan papunta sa altar habang nagdadasal na sana'y biyayaan na kami ng anak. Pero wala pa rin. Sadyang mailap yata talaga sa akin ang biyayang hinihiling ko. Habang tumatakbo nga ang panahon ay napapansin kong nalalamig na sa akin ang asawa ko. Maging ang mga binan ko ay palagi na nila akong kinukulit kung kailan ko ba raw mabibigyan ng anak ang asawa ko. Binibiro pa nga ako ng bayaw kong babait, baka wala raw talaga akong kakayang magbigay ng anak nun. Sa lahat ng magkapatid ay ang asawa ko na lamang ang walang anak nun. Idagdag pang bunso siya sa magkapatid, kaya ganoon na lamang talaga akong mangulit sa akin ang mga magulang ni Lucas. Kaya naman sa tuwing tinatanong nga ang bagay na yon ng mga binan ko at nasa hapagkainan kaming lahat, gusto ko na lamang lumubog at hiniling na lamunin na lamang ako ng lupa dahil sa kahihiyan na nararamdaman. Yung asawa ko naman ay tila ba wala na siyang pakialam kapag tinatanong ako ng pamilya niya. Alam mo, Iha, hindi na kayo bumabata pa ni Lucas. Baka sa mga sumunod na taon niyan ay tuluyan na magsara ang matres mo at hindi mo na talaga mabigyan pa ng anak itong si Lucas. Aba, hindi naman pwedeng ganon. Para sa kaalaman mo, Isabel, Iha, anak ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi naghihiwalay ang mag-asawa. Minsang wika pa ni Nanay Francine sa akin nang maimbitahan kami nitong kumain sa bahay nila. May kaya sa buhay ang pamilya ni Lucas. Tuwing kada 2 linggo ay nakaugalian na nilang magkakapatid na bumisita sa bahay ng mga magulang nila para doon magsalo-salo sa pagkain. At syempre, banding na rin nila noon. Minsan nga'y mas gugustuhin ko na lamang na wag nang sumama sa asawa ko tuwing bumibisita siya sa bahay ng mga magulang niya. Tiyak naman kasing ako na naman ang pupunahin ng ina ni Lucas at wala namang pakialam ang asawa ko kapag ano na ang usapan. Hanggang sa pag-uwi nga naming mag-asawa, ay laman pa rin ang isipan ko ang tungkol sa sinasabi ni Nanay Francine noon.
Kapag pinatagal ko pa ang sitwasyon namin mag-asawa at hindi ko mabigyan ng anak si Lucas, baka magulat na lamang ako isang araw. May mabuntis ng ibang asawa ko at tuluyan na ako nitong iwan. Kung gusto ko umanong magtagal ang relasyon namin mag-asawa, ibigay ko kung ano ang nakakapagsaya sa asawa ko. At yun yung anak. Dahil nga sa ganoon ay ilang araw na akong tulala, kakaisip kung ano ang gagawin. Unti-unti na rin akong nawawala ng pag-asang mabiyayaan ng paslit nun. Kaya't hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman. Hanggang sa isang araw, napansin ng kasambahay namin si Manang Lourdes. Ang kakaibang kinikilos ko tila hindi umano ako mapakali. Nilapitan niya ako at tinanong kung may problema ba. Dahil sa bigat ng nararamdaman ay hindi na ako nag-atubili pang ikwento sa kanyang lahat nun. Lahat-lahat ng problema ko at kung paano akong maliitin ng pamilya ni Lucas. Kesyo na sa bahay na nga lang ako at walang ginagawa, ay hindi ko pa mabigyan-bigyan ng anak si Lucas noon. Nasa mahigit 40 na ang edad ni Manang Lourdes noon. At unang pasok pa lamang niya bilang kasambahay ay magaan na talaga kaagad ang loob ko sa kanya. Yun siguro ang dahilan kung bakit nasabi ko sa kanya ng walang pag-aalinlangan ang problemang dinadala ko. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, Manang Lourdes. Lahat naman ginawa ko pero mailap talaga yung kapalaran. Gusto mo ba talaga magkaanak, iha? Ano ba namang klaseng tanong yan, Manang? Natural, gustong gusto ko. Alam mong yan na lang yung kulang sa aming mag-asawa, di ba? Hindi ko na naitago pang inis at iritableng nararamdaman. Hindi ko alam kung nang-aasar ba siya o ano. Akalain mo ba namang tanungin niya ako ng ganon? Sinabi ko na nga sa kanya kung anong problema. Pero nawala ang inis ko sa matanda. Nang magsalita siya ulit at nagwika na kung talagang gusto kong magkaanak, tutulungan niya ako. May kakilala o mano siyang taong makakatulong sa problemang dinadala ko. Kaya nga lang ay uunahan na kita, iha. Hindi madali ang gagawin mo. Oras na makipagkasundo ka doon sa taong sinasabi ko. Direktang napatingin ako sa mga mata ng matanda habang nagsasalita siya. Hindi ko alam kung seryoso ba siya sa sinasabi niya pero nang makita kong seryoso ang ekspresyon ng mukha niya, nabuhayan ako ng loob at nagkaroon ng pag-asa nun. Pero sa kabila ng pag-asang yon, may kakaiba akong takot na naramdaman. Pero isinantabi ko muna yon. Sa lipait na kangiti ng tinanong ko si Manang Lourdes kung sino ang taong makakatulong sa akin para mabigyan ko ng anak ang asawa ko. Sinabi ko sa kanyang dalhin ako doon na wala akong pakialam kung ano man yung sinasabi niyang kasunduan. Basta ang gusto ko lang ay magkaroon kami ng anak ni Lucas na magbabayad ako kahit magkano. Matupad lamang ang kaisa-isahang hinihilin ko noon. Sa seryosong mukha ay muli akong tinanong ni Manang Lourdes kung sigurado ba daw ako sa gagawin ko. Mas maiging pag-isipan ko muna umano ng maraming beses bago gumawa ng hakbang nun. Naibulalas ko sa matanda na sa dinami-dami ng ginawa kong paraan para lang magkaanak ako. Ngayon pa ba ako mag-iisip? Kung talagang totoo ang sinasabi niyang kayang maghimala ng taong makakatulong sa akin para magbuntis, bakit pa ako mag-iisip, diba? Ayan na ngayong pagkakataon. Dapat sunggaban ko na. Sige na, Manang. Magbabayad ako kahit magkano. Basta samahan mo lang ako doon sa taong sinasabi mo. Dodoblihin ko rin yung sahod mo sa loob ng 2 buwang paninibyan dito sa bahay. Sige. Pero kailangan natin maglaan ng 3 araw sa bahay ng pupuntahan natin. May mga ritual pang gagawin sa'yo sa loob ng 3 araw na yon. Pero huwag ka mag-alala. Kasama mo naman ako palagi kaya walang mangyayari sa'yo masama. Basta't sundin mo lang ang mga pinag-uutos niya. Sunod-sunod na tumango ako at hindi na nag-isip pa kung tama ba ang gagawin ko o hindi nun.
Sakto din namang luluwas ng Manila si Lucas, kasama ang kapatid niya dahil may aasikasuhin silang negosyo sa talyer na pinapatakbo ng kapatid niya. Kaya't sinabi ko kay Manang Lourdes na tamang-tama na 1 linggong wala ang asawa ko. Yun ang kunin naming pagkakataon para pumunta sa bahay ng taong sinasabi niya. Manang, yan bang sinasabi mong tao, albularyo? Umiling ang matanda. Sinabi niyang hindi albularyo ang taong tutulong sa akin, kundi isang mambabarang. Di bali na, kahit sino pa yan. Basta yung mahalaga sa akin na magkaroon kami ng anak ni Lucas. Wala ka namang ibang hihilingin doon, iha, kundi ang magkaanak. Kaya wala kang dapat ikabahala. Saad ng matanda. Kinakabahan man ay kinumbinsi ko na lamang ang sariling wala naman sigurong masamang mangyayari sa akin. Isa pa'y magbabayad naman ako ng malaking halaga kapalit ng tulong nila. Tsaka may tiwala naman ako kay Manang Lourdes. Kahit na magkalahating taon pa lamang itong naninilbihan bilang kasambahay nun. Dahil nga sa kagustuhan kong magkaroon ng anak ay isinantabi ko na ang kung anumang agam-agam na nararamdaman. Isa pa'y para hindi na ako ang laging laman ng usapan ng mga binan kong walang ibang ginawa kundi ang punain ng punain ako noon. Noon nga dumating na ang araw ng usapan, magkahalong kaba at saya ang nararamdaman ko. Bumiyahe kami ng mahigit 5 oras bago narating ang bahay ng mambabarang. Nasa liblib na yon at mukhang nasa paanan na nga yata yun ang gubat. Pero wala akong pakialam. Pumunta ako doon para malutas ng matagal kong pinoproblema. Maliban doon wala na. Sa bungad pa lamang ng bahay, saglit akong natigilan sa paglalakad nang makaramdam ako ng kilabot sa katawan. Tumigil din saglit si Manang Lourdes at nilingon ako't sinabihang sumunod na sa kanya. Hindi pa man kumakatok sa pintuan ng bahay ang kasama ko. Napatda ako't ilang segundong hindi makahinga. Biglang bumukas ang pintuan at iniluwa mula doon ang isang matandang babaeng sobrang kulubot ang mukha. Purong puti na ang kabilang mata na animoy nilamon na ng katarata. Maging ang buhok ay halos mapuno na rin ng puti at sobrang haba noon na umabot pa hanggang lagpas sa pitan. Bruhang-bruha talaga kung ilalarawan ko sa inyong matandang yon. Huwag ka matakot. Siya si Nanay Celia. Siya ang sinasabi kong makakatulong sa problemang matagal mo nang dinadala. Hindi ako makatitig sa mga mata ng matandang kaharap namin ni Manang Lourdes. Para kasing ang bagsik niya kung makatingin. Yung tipong luluhod ka at susunod sa lahat ng nais niya. Dahil kung hindi, may kalalagyan ka. Walang sali-salitang niluwagan ng matanda ang pagbukas ng pintuan. Tapos tumalikod na ito. Tara na, pumasok na tayo. Ayan ni Manang Lourdes at hinawakan ang kamay ko noon. Habang naglalakad papasok sa loob ng bahay, sinabihan ako ni Manang Lourdes na mag-relax at huwag matakot. Isipin ko na lamang kung ano talaga ang sadya namin kung bakit kami naroroon. Hindi nangangatay ng tao si Nana Celia. Mag-relax ka lang. Sunod-sunod na napalunok ako ng laway at pasimpleng inilibot ang paningin sa buong paligid nun. Kahit na anong pigil kong huwag matakot, ay hindi ko talaga kayang isang tabi lang gawa ng presensya pa lamang ng bahay. Nakakakilabot na. Tuloy, parang nagsisisi akong pumunta sa bahay ng mambabarang na yon. Napaisip ako na hindi ako dapat magpadala sa takot na nararamdaman. Naroroon ako para humingi ng tulong. Maliban doon wala na. Tumayo ako ng tuwid nang humarap na sa akin ang mambabarang na si Nana Celia. Ilang segundo niya rin akong tinitigan mula ulo hanggang paa na para bang binabasa ang buong pagkatao ko.
Sumunod ka sa akin. Utos niya. Sandaling tiningnan ko si Manang Lourdes bago sumunod kay Nana Celia. Nang makapasok na kami sa bakanting silid, pinaupo niya na ako't wala nang tanong-tanong pang nagwikang alam niya na raw kung anong sadya ko. Buong tapang na humingi ako ng tulong sa kanya't sinabing magbabayad ako kahit na magkano, basta't matupad lamang ang hiling kong magkaroon kami ng anak ng asawa ko noon. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kung ganun po, ano po yung kailangan nyo? Kahit ano po gagawin ko. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay mabigyan ko ng anak yung asawa ko. Ayokong umabot kami sa punto maghihiwalay na mag-asawa dahil lang sa hindi ko maibigay yung palagi niyang hinihiling sa akin. Isa-isang ipinaliwanag ng matandang mambabarang kung ano ang mga bagay na kapalit sa nais kong mangyari. Sigit tango lamang ang ginawa ko kahit na ang totoo ay wala ako gaanong naintindihan. Basta ang malinaw lamang sa akin noon, nung magbanggit siya ng pakikipagsundo sa isang demonyo. Gaya niya ay sasamba rin ako at lahat ng mga ibibilin niya sa akin ay dapat magawa ko ng maayos kung ayaw ko umanong balikan ito. Kahit ilang anak pa ang gusto mo at kahit na ano pa man ang hilingin mo ay ibibigay niya. Basta't wag na wag mo lang kalimutan ng mga tungkulin mo, oras na matupad na mga hinihiling mo. Sinabi ng matanda kung ano mga bagay na kailangan kong ihandog, oras na matupad ang alinman sa mga hinihiling ko noon. Matapos niyang sabihin yon ay hindi ko mapigilan ang sariling kilabutan. Dahil sa wala naman akong ibang pagpipilian pa, kung kaya't pumayag na ako sa sinabi ng matanda. Napansin ko ang pagsilay ng mga ngiti sa labi ni Nanay Celia matapos kong pumayag sa nais niyang ipagawa noon. Pero hindi ko yun pinansin. Nang magkasundo na nga ay agad nang isinagawa ng matandang mambabarang ang pagriritual. Pagsapit ng gabi, ay may pinuntahan kaming ilog at magdamag na inilublob ng mambabarang ang katawan ko hanggang leeg sa rumaragas ang tubig. Habang ito naman ay nagre-ritual sa harap ng lumalagablab na apoy sa gilid lang mismo ng ilog na yon. May mga tinatawag siyang pangalan at inuutusang lumapit ang mga yon sa kanya't pakinggan ng mga kahilingan niya. Makaraan lamang ang ilang minuto. Sobrang kinikilabutan ako nang may maramdaman akong kakaiba. Pakiwari ko ay may mga mata ang nakatingin sa amin mula sa kung saan. Kakaiba na rin ang ihip ng hangin at may naririnig akong pag-angil mula sa kung saan. Nagpalinga-linga ako at hinanap kung saan naroroon ang mga pag-angil na naririnig ko. Mag-focus ka sa pinapagawa ko. Huwag mong pansinin ang mga ingay na naririnig mo. Utos sa akin ng matanda. Nang mapansin niyang huminto ako sa pagbanggit ng lingwaheng pinapabasa niya. Anya pa, ano man ang mangyayari ay huwag akong gumawa ng hakbang hanggat hindi niya sinasabi. Dahil oras na magkamali ako o maski umalis man lamang ako sa pinaglalagyan ng hindi niya ipinag-uutos noon, siguradong hindi na ako makakauwi pang buhay sa bahay ko. Nalagpasan ko ang isang gabing pinapagawa ng matandang mambabarang. Pero sa ikalawang gabi, ay halos lukuban na ako ng kilabot sa sarili. Nang makita kong pinugutan ng mambabarang ang kulay itim na manok at isinalin sa baso ang dugo niya. Pagkatapos ay dinukot ang puso ng manok na yon. Nilagay sa basong halos mapuno na ng dugong ito. Inumin mo ito ng dire-diretso. Huwag kang tumigil hanggat hindi mo masaid ang laman ng basong iyan. Yan na ang huling pagsubok na gagawin mo para magkatotoo ang lahat ng mga hinihiling mo. Utos ng mambabarang at inaabot ang baso noon.
Sinabi niya pa sa aking malinis kong nagampanan ng lahat ng mga ipinapagawa niya. Kaya't hindi na kami aabot pa sa 3 araw ng pagre-ritual. Sa unang gabi pa lamang umano ay napasunod niya na kaagad ang mga nilalang na gumagabay sa ginagawa niyang pagre-ritual noon. Kaya't inumin ko na daw ang binigay niya. Nang sa ganoon ay makauwi na ako kinabukasan. Nandiri man ako at halos masuka-suka dahil sa napakalansang dugong nalanghap ko mula sa basong yon. Pikit matang tinungga ko ito at sunod-sunod na nilunok. Hanggang sa isang may kalakihang bagay ang bumara sa lalamunan ko na naging dahilan kaya't hindi ako makahinga. Nabitawan ko ang baso at agarang napahawak sa leeg at pilit na humihingi ng tulong sa matanda. Pero kahit anong tawag ko para humingi ng tulong sa kanya, nanatili lamang itong nakatayo't nakatitig sa akin. Kahit na nanlalabo na mga mata ko ng mga sandaling yon, habang nagpabaling-baling at tinatapik ang dibdib ko para maalis ang nakabara sa lalamunan ko, ay nakita ko ang kakaibang ngiting sumilay sa labi ng matanda. Para yung ngiting tagumpay. At sa paglaon nga'y tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Kinabukasan na ako nagising at sa pagdilat ng mga mata ko, nasa tabi ko na si Manang Lourdes. Iba na rin ang suot kong damit. Indikasyong may nagpalit ng damit ko habang nasa kasagsagan ako ng walang kamalayan. "Kamusta ang pakiramdam mo, Iha?" tanong ni Manang Lourdes noon. "Ayos na po ako, Manang. Si Nana Cecilia ho." Itinuro niya sa akin ang matandang halos makuba ng nakaupo sa tabi ng pintuan. Napatitig at kumunot ang noo ko nang makita ko yon. Dahil sa bakit parang tumanda ng 10 taon ang matandang mambabarang. Nakatulog lang ako ng buong magdamag tapos pagising ko, ganun na yung itsura niya. Bumangon ako at wakmang lalakpitan na sana ng mambabarang pero agaran akong pinigilan ni Manang Lourdes at sinabihang hayaan ko na raw na makapagpahinga na munang matanda. Nang araw ngang yon ay umuwi na kami ni Manang Lourdes. Kaming dalawa lamang ang nakakaalam sa lahat ng mga nangyayari. Nangako ito sa akin na walang makakaalam sa ginawa kong yon. Lumipas nga mga araw at linggo. Nabuntis ako. Sobrang saya ko dahil natupad na ang kaisa-isang hinihiling ko noon. Muli ring nanumbalik ang pagmamahal ng asawa ko at lahat ng mga nanaisin ko ay natutupad ng ganong kadali. Masayang masaya na rin ang mga binan ko at alagang-alaga nila ako magmula nung malaman nilang buntis na ako noon. Pero ang lahat ng kasiyahan at karangyang tinatamasa ko at ng pamilya ko, may kapalit. At yun nga ay ang maghandog ako ng karne at dugo ng hayop tuwing kabilugan ng buwan. Ilalagay ko lamang yon sa likod ng bahay namin at may babanggitin lamang akong orasyong panawag doon sa nilalang na sinasabi ni Nana Celia. Pero ang lahat ng mga ibinilin sa akin ni Nana Celia, hindi ko nagawa. Nabaliwala ko ang kasunduang ipinangako ko sa mambabarang. Masyado akong natuwa sa lahat ng mga magagandang nangyayari sa buhay ko at sa isip-isip ko, bakit ko naman susundin ang lahat ng mga sinasabi niya? Gayong hindi naman ako pumunta doon para paglingkuran siya o kung sino mang nilalang ang sinasabi niyang tumutupad sa lahat ng mga kahilingan ko. Isa pa, hindi naman siguro totoo ang sinasabi niyang may balik sa akin at sa pamilya ko kapag hindi ko natupad ang mga ibinili niya na yon. Nagpatuloy pa nga ang karangyaang tinatamasa ko sa paglipas ng maraming taon. Pero Sir Seth, sadyang walang sekreto talagang maitatago sa mahabang panahon. Noong nag-edad na ng 7 taong gulang ang anak kong lalaking tawagin nating Jamie, kumalat na sa baryo namin at sa mga karatig ang mga batang nagkakawalaan. Pumutok din sa lugar namin ang usapin patungkol sa aswang.
dahil sa nakikita na lamang nilang wala ng buhay at wakwak na ang tiyan na mga paslit matapos mawala ng ilang araw noon. Natatakot ako para sa kalagayan ng anak ko kaya't pinagdoble ingat ko si Manang Lourdes. Tuwing binabantayan niya si Jamie at kapag lumalabas sila ng bahay noon. Isa din sa napapansin ko ay may kakaibang ginagawa palagi ang anak ko at kung minsan pa nga ay nakita kong titig na titig sa karning hilaw ito at para bang gusto niyang kainin yon. May mga gabi ring nakikita kong may lalaking umaali-aligid sa labas ng bakuran habang nakatanaw sa bahay. Pero hindi ko naman siya mamukhaan at kapag sinusubukan kong lapitan ito, mabilis yung naglalakad palayo. At kahit na anong bilis ang gawin kong paglalakad, makalapit lang sa taong yon ay hindi ko ito maabot-abutan. Tuwing sumasapit naman ng hating gabi ay nagigising na lamang akong bigla dahil sa nakakarinig ako ng mahihinang huni ng tiktik na para bang may nagkukutkot sa dingding ng bahay. Tapos ay may naaamoy akong malansat napakabahong amoy nun. Minsan naman ay naririnig kong parang may kausap ang anak ko. Pero kapag naman pinupuntahan ko siya sa gilid niya, ay wala naman akong nakikitang tao o kahit na sinong kausap niya. Nagkanda malas-malas na rin kami sa negosyong pinapatakbo ng asawa kong si Lucas at palagi na siyang nagkakasakit nun. Halos maubos na nga ang perang na itabi namin para lang sa gamutang ginagawa sa asawa ko. Basta, magmula nung mag-edad ng 7 taong gulang ang anak namin, napakarami ng kababalaghan ang nangyayari sa paligid namin noon. Isang umaga, pumunta sa trabaho ang asawa ko. Sinamantala ko yun para tanungin si Manang Lourdes kung noong mga panahong wala akong malay sa bahay ni Nanay Celia, ay may ibang tao bang pumunta doon maliban sa akin? Wala naman. Bakit mo na itanong ang tungkol sa bagay na yan, Iha? Sinabi ko kay Manang na minsan ay may nakikita akong lalaki sa labas ng bahay at nakatanaw sa amin noon. Pakiramdam ko ay parang nakita ko na yung lalaking yon na hindi ko maipaliwanag. Sinabi ko sa kanyang parang pamilyar sa akin ang presensya ng taong natatanaw kong palaging nakatingin sa bahay. Alam mo yung parang nakita ko na siya o nakasama ko na siya sa bahay ni Nana Celia. Umiling-iling ang matanda at sinabing nasa balkonahe lamang siya ng bahay noon buong magdamag. Kaya't nakakasigurado siyang walang ibang tao ang naroroon sa bahay ni Nana Celia, kundi kami lang. Pinaniwalaan ko ang lahat ng sinasabi ni Manang Lourdes at hindi pinag-isipan ng masama. Baka nga masyado lamang akong naging praning sa kakaisip kaya't pati ang taong nakikita ko minsan sa labas ng bahay, pinag-iisipan ko ng hindi maganda. Isa pa ay mabait naman kasi ang ipinapakita niya sa amin at alagang-alaga niyang anak ko noon. Kaya't walang dahilan para pagdudahan siya. Habang tumatagal ay mas lalo lang naging komplikado ang baryo namin. Marami na mga taong natatakot dahil sa halos sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga alagang hayop at may mga nagsasabing hinaharangan umano sila ng aswang sa liblib na daan at tila napaka-agresibo ng aswang na yon. Dahil kahit na ang ilan sa mga kalalakihang galing sa trabaho at pauwi sa bahay ay tinatambangan, oras na matsyempong nag-iisa lamang yun sa paglalakad. Ano ba itong nangyari sa baryo natin? Puro kababalagan na lang nababalitaan ko. Sabi ng asawa ko isang gabi. Hindi ko din alam kung anong nangyayari. May problema ka ba, Isabel? Alam mo, nitong mga nakaraan lang ay napapansin kong palagi kang tulala. Parang ang lalim ng iniisip mo. Hindi mo na nga naasikaso yung anak natin eh. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa tanong ng asawa ko noon. Maging ako man kasi ay hindi ko din maintindihan kung anong nangyayari.
May mga gabi kasing nagigising na lamang akong bigla at nakakaramdam ako ng pagkagutom. Pero hindi ko naman maintindihan kung ano ang kakainin. Dahil halos lahat na ng pagkaing nasa pagkainan, kinain ko naman. Pero hindi pa rin talaga ako mabusog-busog noon. Alam mo yung parang may ibang pagkain akong hinahanap pero hindi ko alam kung ano. Nung sumapit na ang hating gabi ay nagising ako. Dahil sa nakarinig ako ng malakas na kalabog sa labas ng kwarto. Kaagad na nagmadali akong bumangon at lumabas ng kwarto noon. Patakbong tinungo ang kusina't gayon na lamang ang takot at panlalaki ng mga mata ko. Nang makita ang anak kong may nginangatang hilaw na karne. Noong tingnan ko ang sahig kung saan siya nakasalampak ng upo. Yung aso namin. Wakwak ang tiyan at ang karneng ginangatan ni Jaime ay nanggagaling sa bangkay ng hayop na yon. Sa hindi mawaring dahilan at labis kong ipinagtataka, ay noong sunod-sunod akong napalunok ng laway na para bang gusto ko ding tikman ang karneng nilalantakan ng sarili kong anak. Napakabango sa pang-amoy ko ang malansang karnet, tila naiinganyo akong lasapin yon. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan pa ang sariling dahan-dahan na pala akong naglakad papalapit sa mismong kinaroroonan ng anak ko. Nang sa maya't maya pa narinig ko ang malakas na sigaw ni Lucas mula sa likuran. "Jamie, anong ginagawa mo? Ano yung kinain mo?" Kaagad namang tumingin kay Lucas ang anak namin noon. Napatigil naman ako sa paglalakad at hindi ko na napigilan ang sariling gapangan ng kilabot nang makita ko ang pamumula ng mga mata ni Jamie. Parang may mga ugat-ugat ang nasipaglitawan sa kanyang mukha noon. Akmang lalapitan na sana ito ni Lucas pero parang may sapusa ito kung kumilos at walang sabi-sabing mabilis na gumapang palabas ng bahay. "Sabel, anong ginagawa mo dyan? Bakit nakatunganga ka lang? Yung anak nating lumabas na ng bahay, oh!" Sinabing habulin umano namin si Jamie bago pa man may makakitang ibang tao noon. Dahil tiyak na pagpipiesta nito ng mga kapitbahay, oras na makita nila sa ganong kalagayan ang anak naming dalawa. Natataranta namang lumapit sa amin si Manang Lourdes at nagtanong kung anong nangyari. Hindi sumagot ang asawa ko. Sa halip ay mabilis niyang sinundan si Jamie palabas ng bahay. Ako naman ay agaran na ring sumunod sa kanya't nung nasa likuran na kami ng bahay ay napahinto ako sa pagtakbot. Ganon din ang asawa ko. Nakita namin si Jamie na nakaupo pa sa lampak sa lupa habang nakatalikod sa amin nun. Buti na lang at malaki ang buwan ng gabing yon, kaya't malaya kong nakikita kung ano ang ginagawa ng anak ko. "Jamie, anak, lumapit ka kay Papa. Ano ba yung ginagawa mo dyan? Tara na, bumalik tayo sa loob ng bahay." Malumanay na sabi ng asawa ko at dahan-dahang lumapit kay Jamie noon. Pero bago pa man siya makalapit sa anak namin, dali-dali siyang napaatras ng ilang hakbang. Bigla na lamang may malaking ibon ang bumulusok sa kinaroroonan ng anak namin noon. Pagbagsak ng malaking ibon sa lupa, bigla yung nawala. Sa halip, may bigla na lamang tumayong nilalang. Nanlilisik ang mga mata doon sa mismong pinagbagsakan ng ibon at dahan-dahang lumapit kay Jamie noon. Kinakabahan at natataranta na ako dahil baka kung ano ang gawin nito sa anak ko. Maya-maya ay sumigaw si Lucas para kunin ang atensyon ng nilalang. Pero tuloy-tuloy lang ang ginagawa nitong paglapit kay Jamie. Kaya't ang ginawa ng asawa ko ay dumakot siya ng bato at nagbadaling lumapit sa nilalang na yon. Paglapit niya dito ay agad-agad na pinukpok niya ito sa likurang bahagi.
dahilan para umatungal ito ng napakalakas. Narinig ko pang binanggit ni Lucas ang aswang at nagwikang marahil ay ito umano ang napapabalita sa baryo. Pero bago pa man muling makakilos ang asawa ko noon, para sana'y hambalusin ito, dali-daling hinawakan nito ang braso ng asawa ko at walang tigil na kinalmot. Nang makita kong akmang itatarak na ng aswang ang mahaba nitong kuko sa asawa ko, ay doon ako sumigaw. Dahilan para tumingin sa akin ang nilalang. Pagtingin niya, bigla akong nataranta sa pag-aakalang ako naman ang susugurin nito. Umangil ito ng malakas. Binitawan nito si Lucas at tumakbo na papasok sa talhiban, na para bang may kinatatakutan ito nang makita ko noon. Nagulat naman ako nang biglang magsalita si Manang Lourdes mula sa likuran ko't nagwikang, wala na ito. Lapitan ko ng asawa ko't siya na ang bahala sa anak ko. Manang, kanina po ba kayo dyan? Hindi. Kakarating ko lang. Sige na, puntahan mo ng asawa mo. Kaagad ko nang nilapitan si Lucas at inalalayan. Samantalang si Manang Lourdes naman ay hinawakan si Jamie at tinakay na pabalik sa loob ng bahay. Manang, nakita mo yung aswang na yon? Tingin mo, siya kayang aswang na namiminsala sa lugar natin? Tanong ko sa matanda, matapos niyang paliguan at bihisan ng anak ko. Hinatak niya ako papunta sa kusina. At sa mahinang boses ay tinanong niya ako kung may ibinilin daw ba sa akin ang matandang mambabarang na nilapitan namin noon na hindi ko sinunod. Napatigil ako noon. Doon ko naalala na ni isa sa mga ibinilin sa akin ng matanda, wala akong sinunod.